Itatry natin ngayon ang 2 hours rebond plus ginger rebonding sa damage or bleach hair. Yan ang ating challenge na i-accept for today's video mga sis. Disclaimer lang mga sis, itong model natin is hindi po siya client ha. So gagawin lang natin yung aking sister at dito natin itatry yung ating 2 hours rebond challenge and ginger rebond sa damage hair kasi meron nag-challenge sa akin na itry ko daw yung ginger rebonding sa mga damage hair kasi nga pag mga damage hair daw wag daw gagamitan ng mga low-end brands or mga mumurahin. Charot. At disclaimer lang mga sis ha, itong video yung mapapanood nyo ay hindi to yung usual na ginagawa ko sa aking mga client talaga at wag na wag nyo itong gagayahin dahil itong video ito is for professional use only. Charing. Kaya please lang, huwag kayong masyadong seryoso dyan ha, okay? Start na tayo mga sis. Okay mga sis, so bago tayo mag-proceed sa ating rebonding session, ay kinakailangan muna nating i-analyze syempre yung buhok ng ating client bago tayo mag-start para alam natin kung ano yung gagawin natin sa buhok ng ating kliyente. Siguro mga 5 minutes yung ating pag-a-analyze dyan bago tayo mag-start. At syempre, kailangan din natin kausapin yung ating client kung ano yung mga previous na pinagawa sa kanyang hair. Itong model hair natin mga sis, ilang beses ko na itong na-bleach, balayage, highlights, and patong-patong na hair color. So walang matagal na yung last rebond niya, basta yung naka-bleach lang. So after natin siyang ma-analyze, na-prepare ko na itong client's hair natin mga sis, na shampoo na natin and na-blow dry. So sabihin natin mga 10 to 15 minutes yung preparation. Siyempre, i-shampoo pa natin, i-blow dry. Then, nag-dry application ako dito dahil meron siyang regrowth, mga sis. So, ayan, in-applyan ko lang ng rebonding cream number 1, yung part na colored hair lang. Hindi ko muna sinama yung parts na merong bleach or highlighted hair. So, nag-timeslap na tayo dyan mga sis para mapabilis yung ating video kasi kung hindi natin i-timeslap, baka matagal yung inyong panunood, no? At kung mapapansin nyo, medyo makapal yung ating sectionin sa pag-apply ng R1 dahil ang buhok nga ng ating client is colored. So, hindi pwedeng manipis dahil abutan tayo ng pagkasunog ng kanyang hiraru. So, sa ating first application doon sa regrowth, mga sisabihin natin, mabot ako ng 15 minutes sa application. Then, after ko mag-apply, ay nagre-checking ko agad ako kasi nga colored yan, baka masunog na yung hair lalo ng ating model. So, after nga natin ma-applyan ay nag-retouch tayo at chinek natin yung buhok ng ating model. And upon checking mga sis, hindi pa masyadong nag-develop yung rebonding cream 1 pero nag-reapply ako dun sa pinaka-regrowth niya talaga at inisprayhan ko or inalalayan ko ng spray water para lang masigurado na hindi masunog yung kanyang buhok. Then, dito sa ating reapplication mga sis, nag-consume tayo ng mga nasa 5 minutes lang. Sige, sabihin natin 5 minutes dahil mabilis lang yung ating pagre-reapply dyan ng ating R1 or yung ating reapplication. Then dito, hindi ko pa rin binababa yung ating rebonding cream 1 doon sa bleach part niya. So, nag-focus lang muna tayo doon sa colored parts or sa pinaka-regrowth hair niya. And after reapplication mga sis ng rebonding cream 1, nag-extend ako ng babad dyan for about 5 minutes. Then after 5 minutes, ay binaba ko na yung rebonding cream 1 hanggang doon sa kanyang bleach part na buhok. And after 5 minutes, nakababad yung rebonding cream 1 doon sa regrowth hair niya mga sis, na-develop na yon. So, chinek ko na siya. Then, binaba naman natin yung rebonding cream number 1 dito naman sa bleach part. Then, yung ating spray water dyan, may halo po yung hair refresh treatment. So, baka mayroong mag-comment dyan na dapat purong R1 ang ilalagay natin. Alam nyo naman sis na bleach hair yan. So, kinakailangan natin gumamit ng backup treatment or band protector or pH regulator ba ang tawag nyo dyan. Para syempre, makasigurado lang tayo na hindi masisira yung buhok ng ating client. Kasi pag purong rebonding cream 1 ang i-apply natin sa bleach part, baka wala nang matirang buhok sa ating model or sa ating client. So, kinakailangan din natin ay analyze yung buhok ng ating kliyente once na nag-a-apply tayo ng ating mga rebonding cream number 1. Then after ko mag-apply dito ng rebonding cream 1 sa bleach part, mga sis, hindi ko na siya binabad, bale diretso banlaw na kaagad. Siguro nag-consume tayo ng 5 to 10 minutes sa application doon sa bleach part. Then sa pagbabanlaw naman mga sis, nag-consume tayo ng 5 to 8 minutes. Then sa blow drying naman, since dalawa kami nag-blow dry dyan, siguro mga nasa 10 minutes. So bahala na kayo
add ng ating mga minutes kung ilan na yung ating na-consume sa ating rebonding, kung kaya ba natin mag-rebond ng 2 hours. At ito na nga yung buhok ng ating model mga sis, after natin siyang mapatuyo. So mapapansin nyo naman, buhok pa rin siya. At hindi naman siya nasunog or na-damage ng husto, though meron talaga dyan sa mga ends na nadali. Pero understandable naman yan dahil paulit-ulit na nga yung bleach niya at syempre ginger pa yung ginamit natin sa kanyang hair lalo. And after nga natin siyang mapatuyo mga sis, syempre nag-proceed na tayo sa hair ironing process. At siguro doon sa 2 hours na nag-comment sa aking video kung bakit 2 hours lang yung rebond niya, siguro after na mag-R1 ay nag-apply agad ng keratin or Brazilian. So kami dito ay kailangan pa rin namin siyang i-iron kasi ganun ang process namin. So sa aming ironing process, dalawa kami nag-iron dyan at siguro nasa 15 to 20 minutes yung aming pag-iron sa buhok ng aming model. After namin mag-hair iron mga sis, ay nag-apply naman kami ng aming neutralizing cream. Itong neutralizing cream ay binabad lang namin siya ng 10 minutes. After 10 minutes, pinabanlawan namin yung buhok ng aming client. Then doon sa banlawan mga sis, pinalagyan natin siya ng hair mask treatment at binabad natin siya doon ng 10 minutes. So hindi tayo maglalagay ng Brazilian or any keratin dito sa buhok ng ating client para makita natin yung pinaka-result sa buhok ng ating model na ginamitan natin ng ginger rebonding na naka-bleach yung buhok. Kung kaya rin po ba ng mga low-end brands na gamitan yung buhok na merong bleach. So sa portion na ito mga sis, sa pagbo-blow dry natin, ita-timeslap natin. Pero ipapakita ko sa inyo yung pagpapatuyo ng buhok ng ating client na hindi natin gagamitan ng any brushes para makita natin yung pinaka-result talaga ng buhok ng ating model, kung nagawan ba natin ng paraan, naayos ba natin at hindi ba siya nasira. So bali hand dry lang po ang gagawin natin dyan with medium heat ng ating blow dry para syempre baka sabihin nyo mekos-mekos yung ginawa natin, eme. So ayan mga sis, malapit na matuyo yung buhok ng ating client pero makikita nyo naman yung result ng ating model. At ito lang masasabi ko, hindi naman basihan kung mumurahin yung ating ginamit na pang-rebond sa buhok ng ating client. Nasa stylist talaga yan kung paano papagandahin, paano i-execute yung client's hair natin na mapaganda yung kanilang mga buhok kahit na damage na at ginamitan natin ng low-end brands. Pero syempre, sa ating mga client ay nagsasuggest pa rin ako ng magandang brand para syempre mas maganda pa rin yung pinaka-result. Pero kung wala talaga nung budget, pwede na rin yung mga low-end brands. Yun nga, sabi ko, nakadepende pa rin yan sa hairstylist. At doon sa ating 2 hours rebond challenge, siguro hindi ko siya nagawa kasi parang more than 2 hours ko siyang ginawa. Hindi lang ako sigurado sa oras, pero more than 2 hours talaga siya. Hindi ko kaya mag-rebond ng 2 hours. Yan po ang totoo talaga. Hindi ko kaya mag-rebond ng 2 hours. Kahit na gumamit ako dito ng matapang na medisina or mabilis na yung paggawa namin, wala pang keratin yan, pero hindi ko talaga kaya mag-rebond ng 2 hours and that's reality. At sa mga nagre-rebond ng 2 hours, okay, sa inyo po yan, discard nyo po yan, kayo po ang gumagawa. At doon sa mga client na nagsasabi na 2 hours lang din yung ginawa sa buhok nila at maayos naman din, well, good for you at least nagawa kayo na mabilis, na maayos yung mga buhok nyo, pero ako, hindi ko talaga kaya mag-rebond ng 2 hours. At para naman doon sa nagsabi na gamitan ko ng ginger rebond yung damage or bleach hair, so ito naman yung naging result ng ating ginawa. At isa lang masasabi ko, hindi naman po nagbabase or nagbabase sa branding ng pang-rebond. Nasa hairstylist po talaga yung magandang result. So, sa ating mga kapwa hairstylist dyan, keep on learning lang para mas madagdagan yung ating knowledge sa mga ginagawa natin, kung ano man yung craft na ating ginagawa. So, ito na yung pinaka-result sa ginawa nating rebond mga sis na ginamitan natin ng ginger rebonding. Bali, hand dry lang po talaga yan. Wala pang iron yan. Hindi pinadaan ng hair iron. Walang keratin na in-apply. So, binabalak ko by next week siya lagyan ng keratin or cysteine treatment. So, as you can see, nagawa naman natin siya ng maganda. All good naman yung ating rebond. And thank you for watching. What do you think mga sis? Comment your thought below.